sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Yala at Chego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Gabi, isang simpleng nilalang na may hindi malilimutang karanasan, kani-kanina lamang. Baka po sakaling kapag ibinahagi ko sa inyo, mabawasan ang trauma ko at makalimutan ko na. Ganito po ang nangyari. May simbahan pong malapit sa school at kanina, napaaga ako ng pasok. Nang mapadaan ako sa simbahan, parang may humihila sa akin papasok. Pumasok naman ako at nang makita ko na may ilaw sa confession booth, naisipan kong magbawas ng kasalanan at mangumpisal. Lumuhod ako sa confession booth. Huminga ako ng malalim at nagdesisyong unahin ang biggest at boldest na kasalanang nagawa ko. Nahihiya akong kinumpisal na may nagawa kami ng boyfriend ko na hindi pa dapat ginagawa ng hindi pa kasal. Sa halip na payuhan tungkol sa pagninilay, tinanong ako ni Father kung saan nangyari. Sabi ko sa bahay namin nung wala yung parents ko. Ha? Parang di ko kinakaya yung mga tanong ni Father. Tapos tinanong niya pa kung nag-enjoy naman daw ba ako. Hindi pa ako nakakasagot, may tinanong pa siya hindi ko kayang basahin yung susunod na question. Basta hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang mas curious pa siya sa kasalanan ko kesa sa pagbibigay ng absolution. Pinawisan ako ng malapot kahit malamig naman sa loob ng simbahan. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga tanong ni Father pero alam ko kung saan papunta. Kaya dali-dali akong tumayo at tumakbo palabas ng simbahan. Naupo ako sa bench sa labas. Maya-maya, lumabas ang katiwala ng simbahan na nakaakbay sa isang taong grasa. Hawak nito ang isang balot ng tinapay at isang bote ng tubig. Dumaan sila sa harap ko at dinig ko ang sabi ng katiwala. Sa susunod daw, pwede namang matulog sa loob ng simbahan, pero wag sa loob ng confession booth. Sabi ko nga, hindi si Father yun. Kaya nga! Sabihin ko sana, ano ba naman birthday ko? Magiging controversial pa yung Mahiwagang Burnay. Napakamot na lang tuloy ako ng ulo. Ang aga-aga na prank ako. Yun po ang nakakalokang karanasan ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gabi. Ang bihira si Gabi nagkumpisal sa taong grasa. Nakakaloka! Ay. At least naman, natapos ang ating linggo or tatapusan natin ang ating linggo ng sa Mahiwagang Burnay na na natatawa. Yan, yun na lang, light lang. Kasi I was really thinking, may part kasi na hindi ko talaga kayang basahin. Kasi parang, kahit na let's say, kwento lang siya, the fact na galing siya sa pare, ayoko siyang i-share kasi baka mahirap siyang, misinterpret ba siya? Yung bang konti lang yung narinig nila, hindi nila narinig yung buong konteksto. Tapos, hindi diba, ba pang radio yung nabasa mo? Hindi eh. Okay. Hindi siya pang radio kasi pare. Pero hindi naman, nalaman naman natin na hindi pare. Oo, nalaman naman natin. So pwede mo bang isplok? Ay, basta nagtanong siya ng kung sino daw ang unang kumain kanino. Ayan, nililinaw natin na
Kasi Oo. hindi pare po yung kinumpisalan ni Hindi, Gabi. kundi, Yung parang- katiwala ba o yung taong Hindi, parang grasa? taong grasa na nakitulog lang doon sa Oo, confession box. Correct. Ganon. So, hindi pare. Kasi sabi ko, nag-a-advance thinking na ako nito eh. Parang, so okay, so saan pupunta tong usapan Oo. namin? Mapupunta ito sa magkaibang views Oo. tungkol sa confession. Kasi iba-iba naman po talaga ang views depende on your religion. Sabi ko, doon ba ito papunta? Yung pala, hindi naman pala. Okay. Minsan talaga po mga kabisyo eh. Merong mga ganitong klaseng kwento pampatawa. Pero alam mo ano, kung on a more serious note, sometimes may mga ibang mga tao na kaya sila na-turn off sa simbahan. Not necessarily Catholic kahit anong klase, kung anong klaseng church, ay dahil dun sa mga tao sa loob. Totoo. At hindi ito necessarily yung mga nag-volunteer lang o yung mga nagtatrabaho, kundi mismo yung head. Oo. Actually, Nangyari yun eh. mas maraming hipokrito sa loob ng simbahan. Ang kaysa tawag sa nga ano. ng ano yan, asosasyon ng mga chismosa, pakialamera. Ayan. Yan. Kaya masasabi natin maraming hipokrito kasi unang-una sila alam nila yung mali. Pero Ang pinapangaral nila, eto dapat ang gawin ng tama. Pero makikita mo sa kanila, sila yung gumagawa ng mali. ng mali. Yung Oo. pinapangaral nila, hindi nila ginagawa. Oo, they don't walk their talk. Yes. So, oo. sila yung mga tipong, syempre, makikinig-kinig kay father, ganyan, o kaya dun sa pastor. Pero alam mo na sila yung naninigaw ng kapitbahay. Tama. Na ang trabaho ay ng estafa, di ba? O kaya scammer ng taon, Oo. mga ganon. Kaya, Yan. yun, hindi naman natin nilalahat. Oo. Kaya wag po kayo magagalit. Oo, Kasi pero bato-bato. nag-i-exist kasi Correct, mga tao na yan, Exist talaga sila. Pero bato-bato sa langit ng tamaan sa pool, di ba? So, huwag kayong magalit. Talagang it happens. And that's also the reason why, tingnan mo, katulad nitong kwento sa atin, di ba, ni Gabi. ni Gabi, na nanghina siya, na parang naguluntang siya at na-confuse. Kasi, but ganon, there should be a place where I would feel Correct. comfort Oho. or I will feel comfortable. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi ng kaibigan natin na spirit questor, ang mga kaluluwa daw ay madalas na pumupunta sa hindi sa sementeryo, kundi ang tambay nila ay simbahan o kaya ospital. Kasi ang hinahanap lagi ng kaluluwa is where they found comfort. Correct. At yung simbahan, yung usually na binagbibigay sa atin ng comfort. Tapos nakaramdam siya ng gano'n, ng discomfort, 'di ba? Pero kasi, it's the truth. It also happens Oo. talaga. Na kung saan pa yung lugar, kung saan dapat makafeel ka ng comfort, doon ka pa pinaka-uncomfortable. Correct. May Oo. ganun talaga. Unfortunately, that's the truth. Kaya may mga tao na Nata-turn na-allergy sa off. nata-turn off sa Correct. simbahan, nata-turn off sa mga religious people. Yes, Kasi may oo. mga experience sila na hindi maganda sa mga ganitong klaseng tao na ito. Kaya lagi kong sinasabi pag may nakakamit ako, wag mo kasing tingnan yung simbahan, wag mong tingnan yung tao, tumingin ka kay Lord. Yung relationship kay Lord yung hahanapin mo. Pag Yung heart. doon mo na makikita, may expose na yung mga tao na hindi tamang ginagawa. Pag iba na yung sinasabi, no, parang hindi na to patungkol kay Lord. Diba? Totoo yan. And ako, I've seen hindi naman many, pero may mga pagkakataon talaga na kung sino pa yung mga leader na nakikita mo sa mga ganong klaseng mga lugar. And to be honest, na-turn off din ako. Pero yun nga, katulad nung sinabi mo, Jegs, na at the end of it all, hindi naman yung dahilan kung ba't ka Yes, totoo. nagsisimba ay dahil doon sa pastor o Oo. kaya ka nag-attend ng service ay dahil doon sa pastor o kaya ka nagsisimba Sa ay dahil sa pare. pare. Oo. Ganon, hindi. Kasi ang dahilan kung bakit, ang pogi kaya ng sakristan. Nung time na yun, pogi kasi yung sakristan. Tapos kaya ako nagsisimba kasi crush ko yung lay minister. Chares. Yung lay minister kasi yung asawa ko, di ba? So, may a couple of times in the past na nakakita na ako ng ganyan. Pero hindi pa rin ako na-discarrel dun sa kasi nga dun sa faith. Kasi nga in the end of it all, hindi naman yung pare eh. Oo. Ayan. Ito bira lang kasi ako mag-share pero share ko to for the first time. Ayun, oo nga. Shh, makinig kayo. Sa isang first time ever dati na nakakita ako ng religious na na hinahangaan ng marami dun sa lugar namin dati. O kung saan yon, hindi nyo alam, wala kang clue. Secret. Pumasok sa motel. Aray. Oh. So, ako talaga, batang-bata pa ako nun, talagang sabi ko
in the first place, nakita niya kaya ako kasi pumasok din ako eh. Magkatabi kayo ng room. Baka sumbong niya ako sa nanay ko. Charas! Magpakumpisal siya kagad sa'yo. Baka mamaya sasabihin niya sa akin, magkumpisal ka. Joke. Charot lang. Nalungkot talaga ako. Pero hindi naman yun naging dahilan para hindi na ako maging, kasi nga at the end of it all, it still is yung heart. It's still, hindi naman yun yung hindi naman siya lang ang dahilan. Correct. Diba? Kung bakit ka pumupunta sa simbahan, ganon. Si Lord naman yun eh. Tama. Ganon. Tapos, may mga nakikita pa ako na bago mag-service, nagve-vape. Alam mo, parang, ang sa akin lang kasi, kung halimbawa, kaya lang, parang itago mo naman, pero pumupunta pa rin ako sa kasi at the end of it, hindi naman siya yung hindi naman, totoo. Hindi Ganun talaga. Maaaring instrument siya, kunyari, yung word na gusto niyang i-share. Yun nga lang, minsan may turn-off factor na, yung pinapakinggan ko parang bakit ganun, parang hindi ko ma-feel na totoo yung sinasabi. Paano kasi bago siya pumasok dun sa lugar na yun nagve-vape siya, di ba? Parang hindi siya, parang hindi magandang example. Yung credibility niya na maging mouthpiece ka ni Lord. Ganyan. Tas ang nakakalurgi pa dito, nagve-vape tas saka nagpa-bless sa mga bata. Parang ang ironic. Pero, pupunta pa din ako. Kasi nga, at the end of it, it's really my relationship with the Lord. Yun ang diba? pinaka-importante sa lahat. Yun. Parang nangyari din kay Kajot, yung dating pastor nila. So, nangangaral na ganito dapat gawin. Tapos, isang beses nakita niya daw na, Splinok niya na ba sa ere yan? Hindi pa. Pero matagal na nangyari to. Okay, so iba to. Iba to. Bato-bato sa langit, tamaan sa pulo. So, tapos nakita niya daw na, nakikipag-inuman pa sa gilid at nilapitan, pinuntahan niya talaga. Di ba, pastor, yung wag mo na lang akong sundin. Wag mo na lang akong gayahin. So, simula doon na turn off na siya. Oo. Alam mo, mabuti kung na-turn off lang sa tao eh. Ang mahirap pag na-turn off dun sa mismong, na-turn off na kay Lord. Oo, hindi naman. Oo, hindi yun naman. yung mahirap eh. I mean, iba-iba. May mga tao katulad ko, hindi naman ako na-turn off kay Lord. Si Kajot, hindi naman siya na-turn off kay Lord. Kaya lang, what if, ang malungkot dito, what if ma-turn off ka na kay Lord? Kasi may isip nila siguro. Iba-iba kasi tayo ng pag-iisip eh. Na, kung sino pa yung alagad, sila pa hindi sumusunod. So, paano pa ako susunod? Kaya mga importante, ganon. huwag tayong titingin sa tao. O titingin tayo kay Lord palagi. Yun lang yun. Ay, siya, Ayan, yun lang naman. So, wala Gabi. Gabi, walang pari na nasira sa kwentong ito. yan. Walang pastor na nasira sa kwentong ito dahil ang nakausap mo pala kung saan ka nagkumpisal ay taong grasa. Pambira. Kaya yung mga tanong niya, mga ganun yung levelan. Mga ganun yung levelan eh. Ay, naku, nakakaloka. Salamat na marami, Gabi, for sharing your story with us. At kung gusto mo ring mag-share, kabisyo ng kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Grabe itong nangyari sa'yo, Gabi. Gabi naman. Siguro si Gabi parang, feeling ko parang feeling harassed. Totoo. Nakaka-feel Correct. nakaka-harass kaya yung mga questions. It's a sexual harassment na rin din yun. Sexual harassment yun. Kaya nga sabi ko nga, hindi ko kayang basahin kanina. 'Di ba kasi parang ayaw natin manira ng relihiyon, 'di ba? At saka ng kredibilidad kahit kwento lang naman sa Mahiwagang Burnay. Tama. Anyways, well, at least ang importante hindi naman pala totoo. Ayan. Yun naman yun, ha? And again, at the end of it all, it's the heart and it's our faith. At again, bukas pa rin po ang aming pagtanggap sa mga alay para kay Let's Nicole go. Yala. Salamat in advance sa mga papunta pa lang sa mga on the way. Nandito po ako hanggang 4:30. Hanggang next week po. Pero hanggang next week pwede din. Tatanggapin namin yan. Sa True Lalo at Walang Halong Eklabo. O siya, exit na po Alright. kami. Bye-bye! Metro's number one. Metro's number